ready na tayo sa orientation natin, ano? Lock lang natin tong truck natin. Hindi na ako masyado nakapag-video kahapon sa first day ng orientation. Napaka-busy, grabe, ang bilis ng pacing. So wala talagang chance na makapag-video. Mga brad, mga kapatid, sobrang busy, sobrang information overload. Morning mga kapatid, ready na tayo sa orientation natin, ano? Lock lang natin tong truck natin and we're good to go sa ating orientation. Kita-kita tayo mga kapatid, ano, sa ating orientation. Wala akong makita rito na ibang lahi, puro puti, no? O nga naman, nasa Amerika tayo kaya puro puti. What I mean is yung immigrant, ano? Ako makita immigrant dito sa atin. Hi sir. Mabait sila dito. So let's see, dito yung daan papunta dun sa orientation. Ayan, driver orientation sabi nakalagay, ano. Then tingnan natin kung ano naghihintay sa atin dito mga kapatid, ano. Hopefully maganda, ano. Tapos tayo kaagad. So ito yung lugar, ano. Tambakan tong, ano, likod. Building 5. Ito. Dito ang orientation. So pasok muna ako dito mga kapatid, ano. So yan mga kapatid, ano, on the way tayo sa final inspection natin, ano. Bale during the first day of orientation, dinala ko na dyan yung truck ko dito sa inspection ng company mismo, no. Mahigpit sila dyan kasi during the first day, kailangan dalahin mo dyan kagad yung truck mo para pag meron silang nakita na any defect sa yung truck, meron ka pang time na may pa-repair agad, ano, kasi maaabala ka kung merong nakita sila na kailangan mong ayusin, ano, palitan, i-repair sa truck mo. Pwede mong gawin yan habang nag-o-orient ka. So the first day, pumunta ako dyan, pina-inspect ko yung truck ko, and then wala naman na nakitang anumang defect, no, or kailangan ayusin kasi bago pa naman si Alex, no. Ang comment lang nila is lagyan ko ng strap yung aking walis, yung broom ko sa likod na nakasabit, na tinalihan ko lang ng bungee, lagyan ko raw yun ng strap. Aside from that, wala na, no, naging okay na. Kaya ito na ako, hila-hila ko na dyan yung trailer, ano, para sa final inspection mga kapatid, ano. I-inspectin nila dyan yung comment nila, yung walis kung may strap na, and then yung trailer lang i-check nila yung mga brakes, yung mga ilaw, brake line, yung brake chamber, kung may tagas and everything, ano. Sa kanila naman galing yung trailer dyan, so sa tingin ko wala naman na magiging problema. So hinihintay ko lang na mag green yung ilaw para pumasok ako. So iyan yung inspection bay ng company, yung dalawa.
siya kapag may trailer. Kapag walang trailer, 4 sabay-sabay kaya nilang gawin dyan, ano. So yun, nag-green na, tumunog. Siyempre horn din ako para sabihin na papasok na ako. So mahigpit sila dito, mas mahigpit pa sa DOT inspection. Kung meron ka dyan na problema sa truck mo, for sure makikita nila dahil dalawa yung gumagapang sa ilalim, ano, mga kapatid. At dalawa yung nasa ilalim, dalawa yung nasa labas, isa sa harap, isa sa likod, ano. So walang makakaligtas kung merong problema ang truck mo. Okay, good morning mga kapatid. Hindi na ako masyado nakapag-video kahapon sa first day ng orientation. Napaka-busy, grabe, ang bilis ng pacing. So wala talagang chance na makapag-video. Pero papakita ko sa inyo yung orientation area namin, no? So diyan ako nag-park mga kapatid. Kita ko yung orientation ulit. So yung mga parking dito meron lahat, ano, plug, ano, kapag ka winter makakapag plug in ka pag may winter. Pag may winter pwede mo siyang i-plug, no. At yan, nakita nyo yung truck na yan, no, ano siya, may bahay na, no, pati yung isa na to, mga matatagal na rito yan, yung mga yan. So balik na tayo sa orientation. Yan sabi, orientation, no. Sigurado yung mga kasama ko nandun na sila sa loob. Hindi na ako magsasalita pagdating doon mga kapatid, ano, kasi iikutan lang natin yung loob. Kakaya na magsasalita ako, hindi nila maiintindihan, baka sabihin nila pinag-uusapan natin sila. So yan yung building, no. Ikutan natin yung kung nasaan tayo, yung mga parking nila, no. Yan. Pwede daw kami mag-park dun eh, pero hindi na. Dito na lang ako nag-park. Ayan, yan itsura ng loob ng orientation room. Bale, wala na akong mic dyan, pero maririnig pa rin kasi may microphone naman yung ating camera. Pero hindi na ako masyado nagsasalita. Ayan, papasok sa orientation room. Ayan yung mga lamesa, tupuan kung saan. Morning, bro. Morning. Upo kami dyan. Yun yung isa sa kasamahan ko. Akala ko nandyan na. Guys. Bali, ang ibibideo ko na yan is yan yung mga million milers, ano, na mga truck driver sa company. Ang dami nila, no. Meron pang 3 million milers sa kanila dyan. So nandyan sa walls, ano, pinapakita nila dyan para at least ma-inspire ang mga nagtitraining, no, sa achievements ng mga drivers na yan, ano. Ayan, ang dami nila. Pati dun sa drivers lounge meron din ganyan. Ayan, oh, Mercer Million Milers. And who knows, ano, in the future, Take a picture of this, guys. mapasama tayo dyan. Hindi natin alam, ano, kung anong naghihintay sa atin. Let's see how it goes, kung magiging maganda ang experience natin sa company, no. Who knows, mapabilang tayo dyan. Nandyan yung picture natin. Ayan yung ano, merong mga stocks, coffee, tea, ayan, may soft drinks, tubig, mga biscuits, bread, ano. Yan yung ilalagay sa gilid ng truck, numbering, tsaka yung pangalan ng company.
ano, since established 1977, so medyo matagal na rin ang company, ano. Ilang years na, almost 50. Yeah, 49 years, 50 years. May Xerox machine kung gusto mo mag-Xerox. May computer set dyan kung gusto mong mag-online. Yan, 3 table, 4 yata. Yan yung buong training room, ano, orientation room. Morning, bro. Kaya dumarating na isa-isa yung mga kasamahan namin. Good morning mga brad, mga kapatid. Sobrang busy, sobrang information overload ang nakalipas na 2 araw ng aking orientation, ano. Kakaiba dito kasi kailangan utilize mo yung oras mo as much as possible, kasi hindi mo matatapos ang orientation kapag ka babagal-bagal ka, no. Kapag ka hindi mo pinlano yung mga kailangan mong i-accomplish para matapos ka on time sa iyong 3-day orientation. Lumipas na ang 2 araw, mga kapatid, ano. But then hindi pa tapos. Meron pa akong kailangan gawin, yung trailer ko, kasi inasikaso ko yung lease contract ko, no. Bali, lease to own yung trailer. Nakakuha ko ng magandang deal dahil merong trailer na available na iti-take over ko lang yung terms na naiwan, which is 30 months, ano. Ang naiwan na lang, imbes na 70 months pa, no, ang babayaran ko dun sa trailer, 30 months na lang. So may mga inasikasong papeles doon, ano. And of course, yung proseso ng pag-hire sa akin bilang contractor, ano, dito sa company na to, no, ay medyo masalimuot, mga kapatid, ano. And dun sa batch namin na Wednesday to Friday, 3 lang kami, pero yung naunang batch is around 7 sila, no. Pero lahat yung siyam is American owner operator, ano. So ako lang ang Canadian owner operator. Kaya wala akong mapagtanungan. Kumbaga iba yung, may mga pagkakaiba na konti na proseso, no, sa akin. At lalong-lalo na yung mga papeles na kakailanganin ko sa cross-border, no. May ibang klaseng process sila, may mga ibang forms. Yung way of transmitting yung mga forms na yon, ano, is may kaibahan. At maraming kailangang tandaan na mga department, no, bagong mga rules, ano, set of rules, and paperworks. Yung load board, no, isa sa napaka-importante is yung load board, dahil may kakayahan akong tumingin at pumili ng sariling load ko sa mismong load board ng company, no. And I can also utilize yung hindi dispatch ang tawag nila, kundi coordinators, ano, especially sa mga cross-border freight, dahil hindi ako pwedeng mag US to US, US to Canada, then Canada to US. Kailangan ko ng tulong ng coordinator para mas maplano yung aking mga loads, dahil nung chinek ko ang load board, hindi ganun karami ang load na available para sa Canadian owner operator, ano. Limited lang, mga kapatid. But the rate is promising, ano. The only thing na medyo magkakaproblema is hindi ko alam sa mga darating na mga araw at panahon, ano, kung magiging tuloy-tuloy ba, no, kung gaano katagal ang waiting time, ano.
But then okay pa rin sa akin kung halimbawa lang ano na ang income sa company na to would be the same sa Pain. It's okay lang kasi for sure it will be lesser mileage, at kapag the same lang ang income, then okay na rin yun, positive na rin yun ano. Pero titingnan pa natin kasi hindi pa nga tayo na deploy ano. Wala pa nga tayo kahit isang load ano. But for today, yung pangatlong araw ng orientation, I think ready na yung aking trailer, naayos na yung lease agreement. I think sinimulan na rin nila ayusin yung registration and insurance nung trailer kahapon. Hinihintay ko lang parating ng aking recruiter in 8 minutes kasi 8 yung start dito no. A-advisean niya ako na i-pick up na yung trailer dun sa yard ano, and then dalahin for final inspection kasama ang truck ko sa inspection bay, just 2 blocks away dito no, sa kung nasaan ako. Bali itong company na to no, marami siyang almost 30 buildings ang meron siya no, mga opisina na nagkalat ano, sa 3 to 4 blocks nitong dito sa Louisville downtown mismo. So malilit yung kalsada no, maraming mababang bridge, lalo na yung mga bridge na ang dumadaan sa ibabaw is trend mabababa. Meron nga hinila kahapon diyan na isang van, nabuksan yung itaas niya. Unfortunate no, para doon sa driver na yon. Kasi pag may mga ganong kaso, I think i-release siya no. So nangyari sa first day, of course pinakilala yung company no. May papakita akong video about dun sa orientation place at yung sa area nitong driver parking area at yung lounge ano. Hindi ko pa nakunan yung sa loob, yung facility sa loob ng driver lounge. Meron diyang of course TV room, may kitchen, may makakapagluto ka no, merong laundry no, and then of course shower room sa taas at sa baba. Nandiyan din sa loob niyan yung security office ano. So libre lahat yon, at sa bawat parking dito no na available sa mga truck driver, meron kang pwedeng i-plug ang truck mo no. Kung may shore power yung truck mo, pwede kang gumamit ng kuryente, lahat yon for free no, as long as nagtatrabaho ka dito sa company no. And then sa banda ron, going east is yung orientation office, and then far east pa sa next block nandiyan na yung accounting, permit ano, safety department, yung store, and then dun sa northwest is yung safety, and then yung mga yard na kung saan pinipick up yung mga empty trailers at vans ano. Yung mga kasamahan ko, meron na silang assign na van, dahil van sila, ako lang ang flatbed. So yun pa ang kaibahan, yung mga kasabay ko van sila no, hindi sila flat deck. So talaga yung information is magkaiba. So at yung mga nagdi-discuss is sa van, walang masyadong nag-discuss about dun sa open deck ano. So lahat ng pwedeng resources na pagkuhanan ko is ang gagaling lang sa sarili ko, and then dun sa mga manuals, and then of course dun sa mga handouts na binibigay nila. Pero so far so good, yun ang sa unang araw, yung of course pinakilala yung company, paperworks, tapos yung fuel card, and yung fuel card, Mastercard ang tawag nila doon. Pwede mong ma-receive yung pay mo doon. It's up to you kung doon mo gusto ma-receive, or you can give your account number ano, bank account number sa kanila. Pero it should be a bank inside the US, hindi pwedeng cross border ano. So sa tingin ko I'll work on that. Meron naman akong cross border account ano, US.
Ewan ko kung tatanggapin nila yon. Let's see mamaya. Pero initially sinet up ko yung pay ko through EFS Mastercard, ano. So yun. And then training sa web form, no, kung paano mag-pick ng sarili mong load through the load board. May training doon. And yeah, paano gamitin ng fuel card, all-in-one na yon, kasama na doon lahat, pati yung kung saan ka makakamura, no, yung fuel discounts, ano. 100% ng fuel surcharge binibigay dito sa company na to. Then nag-apply na rin ako ng pre-pass, ano, yung transponder para sa mga tolls dito sa US. I don't know kung gagana yan sa Canada. And ano pa ba? Yun. Yung trailer na nakuha ko, unfortunately, yung mga straps na meron ako is hindi pwede doon dahil wala silang mga hook, ano. And very limited lang yung mga winch niya, no. So ang naiisip ko is once nakabalik ako ng Canada, if I have time, bibili ako ng hook and then additional winch at ako na ang magkakabit sa trailer, ano. So yun ang plano ko, mga kapatid, para at least magamit ko pa yung ibang straps ko dahil sayang naman kung hindi ko magagamit, di ba? And yun lang ang nagkulang ako kasi yung trailer na pipick upin ko may damage na. Wala kasi akong damage, pero meron nang nakita ko doon na damage. I think 7 piraso yun. So it's enough na. Kahapon nagtapos na yung in-class orientation namin, ano. Yung mga loose ends na lang ngayon araw ang tatapusin, kagaya nung trailer ko. Pag na-pick up ko yon, pupunta na ako sa safety for final inspection. Then after nun is marirelease na ako. Dadaan lang ako sa international department para i-check yung mga ibang information na kakailanganin ko, no. Kasi iba yung process nila pag nagko-cross ka ng border dito, no. May mga papeles silang nare-require, kakaiba yung sa mga papeles na nare-require ng Canadian company. And the way you transmit yung mga papers na kailangan nila para mabayaran ka, medyo iba rin, no. But then what's good is every load na i-deliver mo, after mo ma-deliver and you send the confirmation na i-deliver mo and you send your paperwork, within 24 hours babayaran ka nila, no. Hindi ka na kailangan maghintay pa ng 1 buwan or 45 days para sa bayad mo. Instant na babayaran ka nila. Isa yun sa mga nagustuhan ko. And then yung load board, ano, meron kang chance na makita yung mga loads na gusto mong i-pick up, ano. Nandun lahat yung info. Mas, kumbaga, may mas freedom ka. Yun, kapag natapos nitong araw na to, mga kapatid, for sure ay papakita ko sa inyo ang magiging first load natin, kung saan man to ipipick up at kung saan papunta. Patuloy kayong sumubaybay at samahan nyo ako sa panibagong biyahe ng buhay, panibagong company, panibagong experience. I hope na nandyan kayo palagi na sumusubaybay. Maraming salamat sa inyo. At yeah, tapusin natin lahat ng kailangan tapusin ngayong araw para mag-start na tayong kubita muli. So yan, mga kapatid, in-inspect na yung trailer natin, ano, and then final inspection naman ng truck natin, ano. Meron silang comment na strap lang doon sa aking broom, sa aking walis tingting, ano. Pero na-address ko na yon, nalagyan ko na ng strap. And I hope na makiklear na ako ngayon para makapag-start na tayong maghanap ng load, ano. And then in the weekend, tatapusin natin yung hazmat certification natin, ano. Kailangan maging fully certified ako
para makahila ako ng magagandang load, ano. Yung mga merong mga load na may halong hazmat, like yung roofing, may pandikit yon. So hazmat yun, no. So sabi nila kailangan daw na meron ako noon para may mahila ako na ganun, no. And let's see kung gaano katagal at kahirap yung exam. Sabi naman nila madali lang daw yung certification exam, ano. TGD yata yun yung sinend sa akin na link. Let's see. I don't think na pupunta pa sila sa ilalim kasi na-check na nila itong trailer ko. I mean itong truck ko na ayos. Strap lang ang kulang dun sa walis ko, no. Ang nilagay ko bungee, hindi pwede yun. Ayan, check na. So, release the trailer brake. Titingnan pa rin nila yung brake ng trailer ko, no? Yung adjustment. Well, sa kanila naman yan, eh. Sila naman nag-repair nito, no? I think wala naman magiging problema. Papaapakan sa akin yung brake pedal for sure. Sana makakuha ko ng safety points, kasi all disc brake ako, may collision mitigation, I mean yung emergency stop braking system, meron din akong tire monitoring system, sana makakuha. Mahirap intindihin yung English nila. Kentucky to, Tennessee, Kentucky, Texas, Georgia. Somewhat maalon yung English nila, mga kapatid, Minsan di mo maintindihan, tapos iba yung term na ginagamit nila minsan. Hello mga kapatid, ayan. Sinasalubong tayo ng malakas na ulan. We're done, mga kapatid. We are clear and online, mga kapatid. Babalik tayo sa yard, sa driver's lounge parking para hintayin ang further instruction ng ating coordinator and recruiter para kung meron pang kailangan magawa natin, mga kapatid, but after 2.5 days almost, we're done, mga kapatid, we are 100% hired and we are good to go. So magkita-kita tayo sa driver's lounge, mga kapatid, and parking area ng company namin.